Nagkakarga di umano ang isang planta sa Bulacan ng iba't ibang brand ng LPG kahit hindi otorisado. For example, brand A ako, brand A lang yung dapat kong refillan, wala nang iba. July 10, nakumpirma ng CIDG Bulacan ang impormasyon sa pamamagitan ng isang test buy. July 30, sa bisa ng ibinabang search warrant, kasama ang resibo, pinungubuli ng mga otoridad at LPGMA ang planta. Pagpasok sa loob, huli sa akto ang pagre-refill ng ilang tauhan ng planta sa samut-saring brand ng LPG. Pero ang may-ari, aba, todo tanggi. Ngayon wala po kaming kinakagar. Wala pa nga po sa amin. Dumating po rito hindi ko naman po alam na yan, nandun po ako. Yung pong tao ko, bago lang po yan. Hindi po. Dapat sinabihan niyo po ang mga tao niyo po. Hindi nga po talaga. Sinasabi po sa kanila. Ganito po, nandito na po tayo. Wala po kami po. Implement na namin pa. Pakireceive mo na po. Sa korte niyo na po sabihin yan. Wala po. Binabawal ko po yan. Napakahigpit po kami dyan sa likas. Pinagbabawal mo tayo, dapat di ka po nagpapasok. At sa paglapit ng mga kawani ng LPGMA, napansin agad nila na luma at phase out na ang karamihan sa mga tangking ito. Reject mo yan. Wala na yan. Kasi kalawang na. Oo, corrugated na yan eh. Delikado makasabog sa bahay yan eh. Pinakadelikado yan, corrugated, gagawin mo ganyan. Parang magiging bago pero luma yung tangke. Pag sumabog yan, sino mo pagbintangan yan? Yun ang masakit. Kawang taong bayan, di ba? Sa pakikipag-usap ng resibo sa may-ari ng planta, mariin niyang itinatanggi ang mga paratang laban sa kanya. Talaga yung amin lang ang tangke namin. Saka pinabawal namin yung mga brand na lahat na ibang brand hindi namin kinakargahan. Nagtanong pa nga siya kung ilan nakakargahan to sabi niya, tatlo lang. Hindi ko naman alam na yun. Pero dahil sa nauna ng test buy na naganap at mga ebidensyang nakalap ng otoridad, arestado ang may-ari ng planta. Hinuli po kayo namin sa bisa ng search warrant sa violation ng RA number 8293, Intellectual Property Code of the Philippines, Section 155. Matapos na mabasahan ng karapatan, isa-isa ng binaklas at kinumpiska ang mga gamit ng planta. Pagkatapos makarga ang mga gamit, dinala na ang mga ito kasama ang may-ari sa custodial facility ng CIDG Bulacan PFU. Ayon sa mga otoridad, ilang araw matapos ang operasyon, release for further investigation ang may-ari ng planta at sasailalim sa preliminary investigation ng kaso. Sa pakikipag-usap ng resibo sa Liquefied Petroleum Gas Marketers Association, ipinakita rin nila ang ilan sa mga dapat tandaan bago bumili at gumamit ng LPG. Kung yung consumer ay ang titingnan lang is yung body lang ng ating cylinder, hindi na nila mapapansin na unsafe na pala yung kanilang cylinder na napunta sa kanila. Ito naman pong cylinder na to, kung makikita natin dito, i-base natin sa weld na dapat ay sa gitna lang, pero ito meron pa sa baba at sa ibabaw, and then meron sa baba, and then meron sa gitna. So repair na po itong tangki na to. Ito ay hindi na rin po pwedeng sabihin nating safe pa na gamitin. Ipinakita rin ng isa nilang safety officer ang ilang safety precautions. So, ang tama, pagkabit, i-check natin muna kung ito po bang clip. No? Itong clamp ng ating hose ay mahigpit. Paliwanag niya ang LPG dapat ang unang pinapatay imbis na ang kalan para maiwasan ang hindi inaasahang pagsingaw o pagkalat ng gas. At sa oras na lumiyab ang tangke ng LPG, Kung makikita po natin, meron po siyang ventilation dito sa likod. Dalawa po yan, so kahit isang daliri lang po, pwede naman po siya patayin. Pero nakatingin lang po tayo dapat doon. And then pwede rin po siya sa blanket. Babasa tayo ng blanket or kumot, then tatakpan. at panghuli, kapag may mapansin o maamoy daw na pagsingaw ng gas o fumes. Any electric po na connection na po pwede pong pag-createan ng ignition source ay huwag po tayo magbubukas and huwag po tayo magpapatay. Karamihan ng tahanan may tangke ng LPG na ginagamit pang araw-araw. Kaya, paalala lamang, huwag tumangkilik ng kaduda-duda para hindi malagay sa kapahamakan.